Alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit na salita na maririnig mo sa buhay? Hindi yung ayoko na sa'yo. Hindi yung tapos na tayo. Kundi yung di wala kang pera. Kasi ang salitang iyan, hindi lang sumasakit sa puso. Sumasakit sa pride. Sumasakit sa dignidad. Sumasakit sa buong pagkatao mo. Lalo na kung ang nagsabi, yung taong pinagkakatiwalaan mo. Yung taong akala mo magiging kasama mo sa negosyo. Yung taong akala mo tutulong sa iyo sa pangarap mo. Ito ang kwento ni Joseph Alvarez. 28 taong gulang. Simpleng empleyado sa isang car dealership sa Quezon City. Nagtatrabaho bilang sales assistant. Ang sahod, 15,000 piso per month. Sakto lang. Walang sobra. Pero sapat para mabuhay. Si Joseph, lumaki sa mahirap na pamilya sa Tondo. Ang tatay niya, tricycle driver na namatay sa stroke noong siya ay 13 taon pa lang. Ang nanay niya, labandera na nagtrabaho ng husto para mapag-aral siya at ang bunso niyang kapatid. Si Maricel, 23 taong gulang ngayon, nagtatrabaho naman bilang cashier sa isang fast food chain. Pero kahit mahirap ang buhay, hindi sumuko si Joseph. Nagtapos siya ng high school. Nag-aral ng 2 taon sa vocational school. Nag-take ng automotive course. At nag-apply sa car dealership na yan. Prestige Motors. Isa sa pinakamalaking dealership sa Metro Manila. Nagbebenta ng imported cars. Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi. Lahat. At doon, nagtrabaho si Joseph ng 5 na taon. 5 na taon na sales assistant. Nag-a-assist sa mga sales agents. Nag-aayos ng papers. Nag-entertain ng customers. Nag-explain ng features ng kotse. Lahat. Pero hindi siya sales agent. Kasi sabi ng boss niya, Joseph, you're good. But you don't have the connections. You don't have the network. Sales agent needs connections. Pero okay lang kay Joseph. Kasi alam niya, balang araw, magiging sales agent din siya. Balang araw, makakapagtayo din siya ng sariling negosyo. Balang araw, magiging successful din siya. At may pangarap si Joseph. Pangarap na maging may-ari ng sariling car dealership. Hindi malaki. Simpleng dealership lang. Pero sarili niya. At ang unang hakbang sa pangarap na yan, kailangan niyang bumili ng 7 sasakyan. 7 second-hand cars. Para ipang-display. Para ipang-benta. Para simulan ang negosyo. Pero ang problema, wala siyang pera. Wala siyang puhunan. Wala siyang kapital. Kaya nag-isip siya. Nag-isip kung paano kikita ng pera. Kung paano magsisimula. At naisip niya. Mag-loan. Humingi ng tulong sa mga kakilala. Mag-partner sa may pera. Ganun. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam na ang paghihingi ng tulong, magiging simula ng pagpapahiya niya. Magiging simula ng pagtawa sa kanya. Magiging simula ng pagbastos sa pangarap niya. At sa journey na yan, makikilala niya ang isang tao. Isang taong magpapabago ng buhay niya. Isang taong magpapakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng tiwala. At kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang pangalan ng taong iyon ay Arthur Tan. 60 taong gulang. Isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. May-ari ng Tan Automotive Empire. May dealership sa buong bansa. May importation business. May manufacturing company. Bilyon-bilyong piso ang net worth. Pero si Arthur Tan, hindi mo makikita ang yabang. Hindi mo makikita ang kayabangan. Simpleng tao lang. Mabait. Mapagpakumbaba. At handa tumulong sa mga taong may pangarap. At sa kwentong ito, magtatagpo ang landas nina Joseph at Arthur. Sa isang pagkakataon na hindi nila inaasahan. Sa isang sitwasyon na magpapakita kung sino talaga ang may puso. At kung sino ang wala. Ngayon, bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong tanungin kayo. Kung kayo ay may pangarap pero wala kayong pera, ano ang gagawin ninyo? Hihiram ba kayo? Mag-loan ba kayo? O susukuan na lang ninyo ang pangarap ninyo dahil sa takot na hindi kayo magtagumpay? At kung kayo naman ay may pera,
at may lumapit sa inyong humihingi ng tulong, ano ang gagawin ninyo? Tutulungan ba ninyo? O tatawanan ninyo? Babastusin ninyo? Sasabihin ninyong wala kang pera, huwag kang mangarap. Kasi ang kwentong ito, tungkol sa mga taong nangarap kahit wala. Tungkol sa mga taong tinawanan pero patuloy na lumaban. Tungkol sa mga taong pinagsarili ng iba, pero nakahanap ng taong tunay na tumulong. At higit sa lahat, tungkol ito sa hustisya. Sa karma. Sa biyaya na dumarating sa mga taong deserve. At sa paghihirap na dumarating sa mga taong nang api. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong tunay na nakaka-inspire, nakakagigil, at nakakapagpaalala na ang pangarap para sa lahat. Hindi lang sa mayaman. Hindi lang sa may koneksyon. Kundi sa lahat ng handang magtrabaho para dito. Isang Lunes ng umaga, Marso 10, 2024. Alas 8 ng umaga. Nasa loob si Joseph ng Prestige Motors Showroom. Naglilinis ng mga display cars. Nagpapahid ng wax. Nagpapakintab. Trabaho niya yan bawat umaga. Bago pa man dumating ang mga customers. Habang naglilinis siya, pumasok ang boss niya. Si Dennis Velasco. 46 taong gulang. May-ari ng Prestige Motors. Mayaman. Pero mayabang. Tingin sa mga empleyado, mga alipin lang. Joseph, sigaw ni Velasco. Mataas ang boses. Joseph, tapos ka na ba dyan? Sandali lang po, sir, sagot ni Joseph. Nagmamamadali. Konting pahid na lang po. Bilisan mo, sabi ni Velasco. May customer akong darating. Important client. Kailangan malinis yung mga kotse. Opo, sir, sagot ni Joseph. Binilisan ang pagpapahid. At umalis na si Velasco. Pumasok sa opisina niya. At habang naglilinis si Joseph, lumapit sa kanya ang katrabaho niya. Si Mark. 29 na taong gulang din sales assistant din magkaibigan sila. Pre, bulong ni Mark. Pre, kamusta na yung plano mo? Tumingin si Joseph. Anong plano? Yung car dealership mo. Yung 7 cars na bibilhin mo. Nakuha mo na ba yung pera? Umiling si Joseph. Bumuntong hininga. Wala pa, pre. Hindi pa ako nakakahanap ng investor. Lahat ng kinausap ko tumanggi. Sino ba kasi yung kinausap mo? Tanong ni Mark. Mga kakilala ko. Mga dating customers. Mga dating boss. Lahat. Pero lahat tumanggi. Sabi nila ang laki daw ng hinihingi ko. 7 cars. Mga second hand pa yun ha. Mga 5 milyong piso lahat. Pero ang tingin nila ang laki. Umiling si Mark. Pre, alam mo naman. Mahirap talaga maghanap ng investor kapag wala kang track record. Kapag wala kang business background. Takot sila na lugi. Tumango si Joseph. Alam ko. Pero paano ako makakakuha ng track record kung hindi nila ako papagbigyan ng simula? Yan nga ang problema, sabi ni Mark. Kaya nga ang daming taong hindi nakakapagsimula ng negosyo. Kasi walang tumutulong. At sa puntong iyon, nagdesisyon si Joseph. Nagdesisyon siyang subukan ulit. Subukan ang isa pang tao. Isa pang possible investor. Kaya kinabukasan, nag-ready si Joseph. Nag-ayos ng business proposal. Nag-print ng mga documents. Nag-compute ng projected income. Lahat. Para ipakita sa possible investor. At ang taong yun, si Richard Cruz. May-ari ng Cruz Enterprises. May kakilala ni Joseph dahil dating customer niya yan. Bumili ng 2 kotse sa Prestige Motors. At sa pagbili na yun, naging close sila. Naging friendly. Kaya nag-set ng appointment si Joseph. At pumunta sa opisina ni Cruz. Mataas na building sa Makati. Executive Office. Pumasok si Joseph. Nakita niya si Cruz. Nakaupo sa malaking desk. Naka-business suit. Naka-Rolex. Mukhang successful. Joseph, bati ni Cruz. Ngumiti. Joseph, kamusta ka na?
Matagal na tayong hindi nagkita. Mabuti naman po, Sir Richard, sagot ni Joseph. Umupo sa harap ng desk. Salamat po sa pagpayag ninyong makipag-meet sa akin. Walang problema, sabi ni M. Cruz. So, ano ang pag-uusapan natin? Huminga ng malalim si Joseph. Kinuha ang envelope. Inilabas ang business proposal. Sir, gusto ko pong mag-start ng sariling car dealership. Small scale lang po muna. At kailangan ko pong bumili ng 7 second-hand cars para ipang-display. Ang total cost, mga 5 milyon pesos. At naghahanap po ako ng investor. Ng partner. Na willing pong tumulong sa akin. Kinuha ni M. Cruz ang proposal. Binasa. Tiningnan ang numbers. Tiningnan ang projections. At pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang papel. At tumingin kay Joseph. Joseph, sabi niya. Seryoso na ang mukha. 7 cars. 5 million pesos. Tumango si Joseph. Opo, sir. Yan po ang computation ko based sa market price ng second-hand cars. Tumawa si M. Cruz. Pero ang tawa parang pang-aasar. Joseph. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba alam mo ang business? Nagtaka si Joseph. Sir. Joseph, sabi ni M. Cruz. Tumayo siya. Lumapit. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sales assistant ka lang. 5 taon ka sa Prestige Motors, sales assistant ka pa rin. Ibig sabihin, walang promotion. Walang pag-unlad. At ngayon, gusto mong mag-start ng dealership. Pero sir. Joseph, putol ni M. Cruz. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-grow ng dealership? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapital na kailangan? Hindi lang 7 cars yan. May rental ka. May staff ka. May utilities ka. May marketing ka. Lahat yan kailangan mo. Alam ko po, sir, sabi ni Joseph. Kaya nga po nag-ready ako ng proposal. Para ipakita sa inyo na nag-isip ako. Nag-isip, putol ulit ni M. Cruz. Tumawa. Joseph, nag-isip ka nga. Pero mali ang pag-iisip mo. Kasi ang totoo, wala kang pera. Wala kang kapital. Wala kang experience. At gusto mo na agad magnegosyo. Hindi ganun kadali yan. Namula si Joseph. Nahiya. Pero hindi pa rin sumuko. Sir, kaya nga po ako naghahanap ng partner. Para po may tutulong sa akin. Para po may mag-guide. Yumiling si M. Cruz. Joseph, hindi kita matutulungan. Kasi ang tingin ko, mawawala lang ang pera ko. Lugi lang ako. Kaya sorry, but no di. At bumalik siya sa upuan niya. At isa pa, Joseph. Payo ko sa'yo. Huwag kang mangarap ng malaki kung wala kang kakayahan. Kasi ang mangyayari lang, mapapahiya ka lang. Matatawa ka lang ng iba. Tulad ngayon. At tumingin siya kay Joseph. Ngumiti. Pero ang ngiti, pang-insulto. Kaya alam mo ang dapat mong gawin? Magtrabaho ka lang. Maging sales assistant ka lang. Mag-ipon ka. Tapos balang araw, baka maging sales agent ka na. Yun ang realistic. Hindi yung 7 cars agad. Grabe ka naman mag-ambisyon. At sa puntong iyon, tumayo si Joseph. Kinuha ang proposal. At nagsalita. Salamat po sa oras ninyo, Sir Richard, sabi niya. Kalmado ang boses kahit nanginginig na sa loob. At salamat din po sa payo. Pero tandaan ninyo po. Balang araw, makikita ninyo akong successful. At pag nangyari yun, sana po, hindi kayo magsisi na hindi ninyo ako tinulungan. At umalis si Joseph. Walang paalam. Walang lingon. At nang makalabas na siya ng building, umupo siya sa bench sa labas. At umiyak. Umiyak ng tahimik. Kasi nasaktan siya. Sobra. Kasi tinawanan siya. Binastos siya. Sinabihan siyang walang pera, walang kakayahan, walang karapatang mangarap. Tama ba sila, bulong niya sa sarili? Tama ba si M. Cruz? Wala nga ba akong karapatan mangarap? Pero habang nakaupo siya, may lumapit sa kanya.
Isang matandang lalaki. Mga 60 taong gulang. Nakasimple lang na polo at slacks. May dalang briefcase. Hijo, tawag ng matanda. Hijo, okay ka lang ba? Tumingin si Joseph. Pinunasan ang luha. Opo, okay lang po ako. Umupo ang matanda sa tabi niya. Hindi ka okay. Nakikita ko sa mata mo. May problema ka. Ano yun? At hindi alam ni Joseph kung bakit, pero nagkwento siya. Nagkwento tungkol sa pangarap niya. Tungkol sa 7 cars. Tungkol kay Emmett Cruz na tumanggi. Tungkol sa mga taong nagtawanan sa kanya. At nakinig ang matanda. Hindi sumagot. Nakinig lang. At nang matapos si Joseph, nagsalita ang matanda. Hijo, alam mo ba kung sino ako? Umiling si Joseph. Umiti ang matanda. Ako si Arthur Tan. May-ari ng Tan Automotive Empire. Nanlaki ang mata ni Joseph. Arthur Tan? Ang bilyonaryong Arthur Tan? Ang may-ari ng pinakamalaking automotive empire sa Pilipinas. Sir! Sir Tan, bulong ni Joseph. Totoo po ba yan? Tumango si Arthur. Inilabas ang Lizzie. Ipinakita. At nakita ni Joseph. Totoo nga. Arthur Tan. Chairman and CEO, Tan Automotive Empire. Sir, sabi ni Joseph. Yumuko. Sir, sorry po. Hindi ko po kayo nakilala. Okay lang, sabi ni Arthur. Hindi naman ako nagpapakilala. Kasi gusto kong makita ang tunay na mundo. Ang mundo ng mga ordinaryong tao. Ng mga taong katulad mo. Tumango si Joseph. Hindi pa rin makapaniwala. At alam mo, Joseph, patuloy ni Arthur. Narinig ko ang sinabi mo kanina. Ang pangarap mo. Ang 7 cars. At ang rejection na natanggap mo. Sir, alam ko po, sabi ni Joseph. Alam ko pong malaki ang hinihingi ko. Alam ko pong wala akong karapatan. Joseph, putol ni Arthur. Sino nagsabi na wala kang karapatan mangarap? Sino nagsabi na kailangan mayaman ka bago ka mangarap? Tahimik si Joseph. Joseph, sabi ni Arthur. Alam mo ba ang kwento ko? Alam mo ba kung paano ako nagsimula? Umiling si Joseph. Nagsimula ako sa wala, kwento ni Arthur. Literally, wala. Anak ako ng isang tricycle driver. Lumaki ako sa squatters area. Nagtapos ako ng elementary sa public school. Hindi na naka-high school. Kasi walang pera. Kaya nagtrabaho ako. Naging mekaniko. Nag-ayos ng mga kotse. Ganun. Nakinig si Joseph. Namangha. At noong ako ay 25, nagdesisyon ako. Mag-start ng sariling talyer. Pero wala akong pera. Wala akong puhunan. Kaya naghiram ako. Nagloan ako sa mga 5 tandang bawas 6. Yung mga loan sharks. Malaki ang interest. Pero wala akong choice. At ano pong nangyari, sir? Tanong ni Joseph. Nagsucceed ako, sagot ni Arthur. Ngumiti. Kasi nagtrabaho ako ng husto. Nag-sacrifice. Nag-focus. At unti-unti lumaki ang negosyo ko. Mula talyer, naging car repair shop. Naging car dealership. Naging importation. Hanggang sa naging empire na. Pero sir, sabi ni Joseph. Paano po kayo nakabayad ng utang? Paano kayo nakasurvive? Kasi may tumulong sa akin, sagot ni Arthur. May isang taong nagtiwala sa akin. Isang matandang negosyante na nag-invest sa akin. Binigyan niya ako ng chance. Binigyan niya ako ng pag-asa. At dahil sa kanya, nandito ako ngayon. Tumango si Joseph. At ngayon, Joseph, sabi ni Arthur. Gusto kong gawin sa'yo ang ginawa niya sa akin. Napamaang si Joseph. Sir, gusto kitang tulungan, sabi ni Arthur. Gusto kitang bigyan ng chance. Gusto kitang bigyan ng pag-asa. Pero sir, Joseph, putol ni Arthur. 7 cars ang kailangan mo. 5 million pesos. Tama ba? Tumango si Joseph. Nanginginig. Okay, sabi ni Arthur. Bibigyan kita.
Pero may kondisyon. Ano po yun, sir? Ang kondisyon, sabi ni Arthur. Magtrabaho ka ng mabuti. Mag-succeed ka. At balang araw, kapag naging successful ka na, tulungan mo rin ang iba. Tulad ng ginawa ko sa'yo. Para ang cycle ng tulong magpatuloy. Napaiyak si Joseph. Umiiyak ng malakas. Kasi hindi niya maintindihan. Bakit siya? Bakit ngayon? Bakit si Arthur? Sir, bulong niya. Sir, bakit po ninyo ako tinutulungan? Hindi niyo naman po ako kilala. Ngumiti si Arthur. Joseph, kilala kita. Kasi nakikita ko sa'yo ang sarili ko. Ang batang walang-wala. Pero may pangarap. Ang batang tinawanan. Pero hindi sumuko. Ang batang deserve ng chance. At kinuha ni Arthur ang calling card niya. Ibinigay kay Joseph. Bukas, pumunta ka sa opisina ko. Sa Tan Automotive Empire Headquarters. Dala mo yung proposal mo. At pag-usapan natin yan. In detail. Kinuha ni Joseph ang calling card. Sir, totoo po ba to? Tumango si Arthur. Totoo. At Joseph, tandaan mo. Ang pangarap para sa lahat. Hindi lang sa mayaman. Kundi sa lahat ng handang magtrabaho para dito. At tumayo si Arthur. Kita tayo bukas. 10:00 ng umaga. At umalis na siya. Sumakay ng simpleng taxi. Walang driver. Walang bodyguard. Simpleng tao lang. At naiwan si Joseph. Hawak ang calling card. Umiiyak pa rin. Pero ngayon, luha ng kaligayahan na. At sa gabing iyon, umuwi si Joseph sa bahay nila sa Tondo. Maliit na bahay. 2 kwarto lang. Pero malinis. Maayos. At doon, nakita niya ang nanay niya. Si Aling Nena. 55 taong gulang. Payat. Maputi ang buhok. Pero ngumingiti pa rin. Anak, bati ni Aling Nena. Anak, kumusta ang araw mo? Ngumiti si Joseph. Nanay, may nangyari. May nakilala ako. Si Arthur Tan. Nanlaki ang mata ni Aling Nena. Arthur Tan? Yung bilyonaryo. Tumango si Joseph. Opo. At nanay, tutulungan niya ako. Tutulungan niya akong mag-start ng dealership. Napaiyak si Aling Nena. Anak, totoo ba yan? Opo, nanay. Totoo. Bukas, pupunta ako sa opisina niya. Para pag-usapan. At niyakap ni Aling Nena si Joseph. Mahigpit. Anak, proud ako sa'yo. Proud na proud. At umiyak silang dalawa. Umiyak ng tuwa. Umiyak ng pag-asa. Pero ang kwento hindi pa tapos. Kasi kinabukasan, may mangyayari na hindi nila inaasahan. May mangyayari na magpapakita kung gaano ka-genuine si Arthur Tan. At kung gaano ka-toxic ang ibang tao. Kinabukasan, Martes ng umaga. 9:30. Papunta na si Joseph sa Tan Automotive Empire Headquarters. Malaking building sa Ortigas. 50 floors. Glass facade. Ang laki. Pumasok si Joseph. Lumapit sa reception. Good morning po, bati niya. May appointment po ako kay Arthur Tan. Tumingin ang receptionist. Babae. Naka-uniform. Professional. Name po. Joseph Alvarez po. Tinignan ng receptionist ang list. At nakita. Yes, Alvarez. Nakaschedule po kayo. Please proceed to the 50th floor. Executive Office. Thank you po. At sumakay si Joseph sa elevator. Umakyat sa 50th floor. At pagbukas ng elevator, nakita niya. Malaking lobby. Marble floor. Glass walls. Modern furniture. Sobrang ganda. At lumapit sa kanya ang sekretarya ni Arthur. Babae. Mga 40 years old. Naka-business attire. Alvarez, tanong niya. Opo, ako po. Please follow me. Tan is waiting.
At pumasok sila sa executive office. At doon, nakita ni Joseph si Arthur. Nakaupo sa malaking desk. Ngumingiti. Joseph, bati ni Arthur. Tumayo. Lumapit. Nag-shake hands. Pasok ka. Umupo ka. Umupo si Joseph. Kinakabahan pa rin. Joseph, sabi ni Arthur. Dala mo ba ang proposal mo? Opo, sir. Inilabas ni Joseph ang envelope. Ibinigay. Kinuha ni Arthur. Binasa. Tiningnan ang lahat. At pagkatapos ng 10 minuto, tumango siya. Joseph, maganda ang proposal mo. Clear. Detailed. At realistic. Alam kong kaya mo to, Di. Salamat po, sir. Kaya ito ang gagawin natin, sabi ni Arthur. Bibigyan kita ng 5 million pesos. Pangbili ng 7 second-hand cars. At dagdag pa, bibigyan kita ng 500,000 para sa rental, staff, at marketing. Napamaang si Joseph. Sir, 5.5 million po. Tumango si Arthur. Pero may kondisyon. Ang 5 million, loan mo yan sa akin. 0 interest. Babayaran mo lang yan kapag kumita ka na. At ang 500,000, investment ko yan. Ibig sabihin, partner kita. Pero silent partner lang ako. Ikaw ang mag-manage. Sir D. Bulong ni Joseph. Hindi makapaniwala. Sir, bakit po ninyo ginagawa to? Kasi Joseph, sabi ni Arthur. Naniniwala ako sa'yo. At gusto kong tulungan ka. Simple as that. At kinuha ni Arthur ang phone. Tumawag sa accounting department. Prepare check for 5.5 million pesos. Under the name of Joseph Alvarez. Rush it, see. At ibinaba ang phone. Joseph, sabi ni Arthur. Within the week, makukuha mo na ang pera. At pagkatapos, pwede ka nang mag-start. Napaiyak si Joseph. Sir, salamat po. Salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano ko babayaran. Joseph, putol ni Arthur. Bayaran mo ako gisay being successful. Yusay helping others. Yan lang ang bayad ko. At niyakap ni Joseph si Arthur. Mahigpit. At sa araw na iyon, nagsimula ang bagong buhay ni Joseph. Ang bagong chapter. Ang bagong kabanata ng tagumpay. Pero syempre, hindi lahat masaya para kay Joseph. Kasi may mga taong hindi nag-celebrate. May mga taong nag-inggit. May mga taong nainis. At isa sa kanila, si M. Richard Cruz. Ang taong anggi kay Joseph. Ang taong tumawa sa kanya. Kasi ilang araw pagkatapos, nalaman ni M. Cruz ang balita. Nalaman niya na si Joseph, tinulungan ni Arthur Tan. Nabigyan ng 5.5 million pesos. At nag-start na ng sariling dealership. At nag-alit si M. Cruz. Galit na galit. Kasi para sa kanya, insulto yun. Paano naman siya tumanggi? Siya, nagtawa. Pero si Arthur Tan, ang mas mataas sa kanya, ang mas mayaman, tumulong. Kaya tinawagan niya si Joseph. Joseph, sigaw niya sa phone. Joseph, totoo bang tinulungan ka ni Arthur Tan? Opo, Sir Richard, sagot ni Joseph. Kalmado. Tutupo. Paano? Tanong ni M. Cruz. Paano mo siya nakilala? Paano ka nakapag-convince sa kanya? Sir, hindi ko po siya na-convince, sagot ni Joseph. Siya po ang lumapit sa akin. Siya po ang nag-offer. Kasi naniniwala po siya sa akin. Natahimik si M. Cruz. Galit pa rin. Joseph, alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba na mas mataas ako kay Arthur Tan sa social circle? Sir, alam ko po. Pero sir, ang tingin ko, hindi nasusukat ang tao sa social circle. Kundi sa puso. At ibinaba ni Joseph ang phone. At doon, lalo pang nag-init ang ulo ni M. Cruz. Kasi ngayon, nare-realize niya. Nare-realize niya na mali siya. Nare-realize niya na dapat, tinulungan niya si Joseph. Kasi kung tinulungan niya, siya sana ang partner. Siya sana ang makikinabang.
Pero dahil tumanggi siya, si Arthur Tan ang naging partner. At sa mga sumusunod na buwan, nagsimula na si Joseph. Bumili ng 7 second-hand cars. Toyota Vios, Honda City, Mazda 3, Mitsubishi Mirage. Lahat. Nag-rent ng maliit na space sa Quezon City. Nag-hire ng 2 staff. At nag-open ng Key Alvarez Auto Deals. Simpleng dealership lang. Walang malaking signage. Walang malaking advertising. Pero may customers na agad. Kasi maganda ang serbisyo. Honest ang presyo. At maasikaso si Joseph. At sa unang buwan pa lang, nakabenta na siya ng 3 kotse. Ang kita, 200,000 piso. Malaki na yun. Sapat na para sa operating expenses. At may natira pa. At sa loob ng 6 na buwan, kumikita na siya ng 500,000 per month. At nabayaran niya na ang kalahati ng utang niya kay Arthur. At proud si Arthur. Sobrang proud. Kasi nakikita niya na ang investment niya nag-succeed. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tao. Dahil kay Joseph. At isang araw, pumunta si Arthur sa Alvarez Auto Deals. Personal. Para bisitahin si Joseph. At nang makita siya ni Joseph, lumabas siya. Niyakap si Arthur. Sir Arthur, sigaw niya. Sir, salamat sa pagbisita. Ngumiti si Arthur. Joseph, congratulations. Nakita ko ang dealership mo. Maganda. Simple. Pero effective. Salamat po, sir. Lahat po yan dahil sa tulong ninyo. Hindi, Joseph, sabi ni Arthur. Lahat yan dahil sa sipag mo. Sa dedikasyon mo. Ako, nagbigay lang ng pera. Pero ikaw, nagtrabaho. At pumasok sila sa opisina. At doon, nag-usap sila. Tungkol sa negosyo. Tungkol sa future plans. Tungkol sa lahat. At habang nag-uusap sila, dumating si Amy Richard Cruz. Sakay ng mamahaling kotse. Kiev-gay. At bumaba. Pumasok siya sa Alvarez Auto Deals. At nakita niya si Arthur. At si Joseph. Tan, bati niya. Ngumiti. Pero Pek. Tan, nandito pala kayo. Tumingin si Arthur. Cruz. Kumusta? Mabuti naman, sir, sagot ni Cruz. Lumapit. Nag-shake hands. Nandito po kayo para bisitahin si Joseph. Sagot ni Arthur. Kasi partner ko siya. At proud ako sa kanya. Namula si Cruz. Nahiya. Partner. Nga pala. Narinig ko po yan. Tumingin si Arthur kay Cruz. Seryoso. Cruz, naaalala mo ba si Joseph? Opo, sir. Naalala mo ba na lumapit siya sa'yo? Nag-ask ng tulong. Para sa 7 cars niya. Natahimik si Cruz. Kasi alam niya na. Alam niya kung saan patungo ang usapan. At ano ang ginawa mo? Tanong ni Arthur. Tinulungan mo ba siya? Yumiling si Cruz. Sir, that time kasi. Tinawanan mo siya, putol ni Arthur. Sinabi mo sa kanya na wala siyang pera. Sinabi mo sa kanya na wala siyang karapatan mangarap. Sinabi mo sa kanya na mapapahiya lang siya. Tama ba? Yumuko si Cruz. Nahiya. Cruz, sabi ni Arthur. Yan ang problema ng mga taong katulad mo. Mayaman ka. May pera ka. May business ka. Pero wala kang puso. Wala kang malasakit sa iba. Kaya ang ginagawa mo, iniisip mo lang ang sarili mo. Sir, sorry po. At alam mo ang mas nakakalungkot, patuloy ni Arthur. Ang mas nakakalungkot, hindi mo nakita ang potensya ni Joseph. Hindi mo nakita ang sipag niya. Ang determinasyon niya. Kaya ngayon, ako ang nag-benefit. Ako ang partner niya. Hindi ikaw. At tumingin si Arthur kay Joseph. Joseph, continue what you're doing. Ignore people like Cruz. Kasi ang mga taong yan, hindi deserve ng success mo. Tumango si Joseph. Salamat po, sir.
At umalis na si Arthur. Sumakay ng kotse. At umalis. At naiwan si Amy Cruz. Nakatingin lang. Nahihiya. Nagsisisi. At lumapit siya kay Joseph. Joseph, sabi niya. Mahina ang boses. Joseph, sorry. Sorry talaga. Mali ako. Dapat tinulungan kita. Tumingin si Joseph. Sir Richard, okay lang po. Tapos na po yan. At salamat din po. Kasi dahil sa rejection ninyo, nag-push ako na hanapin ang ibang paraan. At dahil doon, nakilala ko si Sir Arthur. Joseph, sabi ni Emmett Cruz. Kung kailangan mo ng dagdag na investor, nandito lang ako. Willing akong tumulong. Ngumiti si Joseph. Salamat po, sir. Pero sapat na po si Sir Arthur. At ayoko na pong magpartner sa taong anggi sa akin nung kailangan ko. At pumasok si Joseph sa opisina. Iniwan si Amy Cruz sa labas. At umalis na si Amy Cruz. Nahihiya. Nagsisisi. Kasi ngayon, nare-realize niya. Nare-realize niya na ang pagkakataon dumaan. Pero hindi niya hinawakan. At ngayon, wala na. At sa mga sumusunod na taon, lumaki pa ang negosyo ni Joseph. Mula 7 cars, naging 15. Naging 20. Naging 30. At nag-expand pa siya. Nag-open ng branches sa ibang lugar. Sa Caloocan. Sa Pasig. Sa Marikina. At kumikita na siya ng milyon. Per month. At nabayaran niya na ang lahat ng utang niya kay Arthur. Puros na. At ngayong successful na siya, ginawa niya ang pangako niya. Tumulong siya sa iba. Sa mga katulad niya noon. Sa mga walang pera. Walang puhunan. Pero may pangarap. Nagtayo siya ng scholarship program. Para sa mga estudyante na gustong mag-aral ng automotive course. Nag-hire siya ng mga walang experience. Binigyan niya ng training. Binigyan niya ng chance. At sa bawat taong tinulungan niya, sinasabi niya, balang araw, kapag successful ka na, tulungan mo rin ang iba. Para ang cycle ng kabutihan magpatuloy. At proud si Arthur. Sobrang proud. Kasi nakikita niya. Nakikita niya na ang investment niya, hindi lang pera. Kundi legacy. Legacy ng kabutihan. Legacy ng pagtulong. At isang araw, nag-gathering sina Joseph at Arthur. Sa opisina ni Arthur. Private celebration. Kasi celebrating ang 10th anniversary ng Alvarez Auto Deals. At doon, nag-toast sila. Joseph, sabi ni Arthur. Proud ako sa'yo. Sobra. Kasi mula sa 7 cars, nandito ka na ngayon. May empire ka na rin. Ngumiti si Joseph. Sir Arthur, lahat po yan dahil sa inyo. Kasi kung hindi ninyo ako tinulungan, wala ako dito. Joseph, sabi ni Arthur. Hindi. Nandito ka dahil sa sipag mo. Ako, nagbigay lang ng simula. Pero ikaw, nag-execute. Ikaw, nagtrabaho. Ikaw, nag-succeed. At niyakap ni Joseph si Arthur. Sir, thank you. Thank you sa lahat. Joseph, sabi ni Arthur. Ang thank you mo, ipakita mo sa iba. Tulungan mo ang mga katulad mo. Para ang legacy natin magpatuloy. At tumango si Joseph. Gagawin ko po, sir. Pangako ko po yan. At sa kwentong ito may ilang aral. Aral na dapat nating tandaan lahat. Una, huwag kang matakot mangarap. Kahit wala kang pera. Kahit wala kang puhunan. Kasi ang pangarap, libre lang. At ang pangarap para sa lahat. Pangalawa, huwag kang sumuko kahit tatawanan ka. Kahit bastusin ka. Kasi ang mga taong yan hindi nagmatter. Ang importante, ikaw. Ang belief mo sa sarili mo. Pangatlo, may mga taong tutulong. Baka hindi ang taong inasahan mo. Baka hindi ang taong kilala mo. Pero may tutulong. Kaya huwag kang sumuko. At pang-apat, kapag naging successful ka na, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong kalimutan ang mga taong tumulong sa'yo. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na tulungan ang iba.
Para ang cycle ng kabutihan magpatuloy. Yan ang kwento ni Joseph Alvarez. Mula sa wala kang pera hanggang sa successful businessman. Mula sa pagtawanan hanggang sa paghanga. Mula sa rejection hanggang sa tagumpay. At yan din ang kwento ni Arthur Tan. Ang taong hindi tumawa. Ang taong hindi bumastos. Ang taong tumulong. Ang taong naging daan para sa tagumpay ni Joseph. Kaya sa inyo na nanonood nito, tandaan nyo. Ang success, hindi nasusukat sa kung gaano ka kayaman ngayon. Kundi sa kung gaano ka kadeterminado na maging successful. At ang tunay na yaman, hindi sa bangko. Kundi sa mga taong tinulungan mo. Sa mga taong naging successful dahil sa'yo. Sa legacy na iniwan mo. Salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo. At sana na-inspire kayo na lumaban. Na mangarap. Na magtiwala. Kasi ang mundo puno ng mga Dennis Cruz. Mga taong tatawanan ka. Mga taong babastusin ka. Mga taong magsasabing wala kang pera, huwag kang mangarap. Pero may mga Arthur Tan din mga taong maniniwala sa'yo. Mga taong tutulong sa'yo. Mga taong makikita ang potensyal mo. Kaya huwag kang sumuko. Kasi ang tamang tao darating. Sa tamang panahon. Paalam. At mabuhay ang lahat ng mga nangangarap kahit wala. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Please like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.